meron po tayong karapatan magbigay ng ating mga opinyon. Guys, sinisinok ako. Gusto ko mag-vlog habang nag-aantay ako, habang naka-duty ako kasi may mga bisita si matanda, 6 sila dyan sa baba nagiinuman. Tapos pinili ko dito pumasto kasi mas naririnig ko dito. Itong bintana na to. So nakita niyo yung ko paligid. Parang luma, no? Parang luma talaga. Para lang ako na sa ordinaryong bahay sa Pilipinas. So anyway guys, bago ko umpisahan, gusto ko is-shout out si Miss Imyat Singh. Siya po ay nangumusta sa atin. Si OFW na wala, yes, nangumusta din siya sa atin. Si Chef Leon, si Miss Intrudy, syempre, si Chichay, si Judy Warakay, si Miss Donatel Alay na laging nanonood sa ating mga videos na kahit walang kabuluhan. Si Miss Joanne, of course, ang ating most special na shout out ay para sa mga nasa GC ng Team Challenger, yung pinangungunahan nila Abril. Syempre kahit hindi namin sila kalogo, nandyan pa rin sila nangunguna, si Abril, si Shirley, si Gail, at syempre sila Dalia, si Chay Chay, sila Chrissy G, si Jonabeth, si Helson, sino pa ba yung mga active? Si Lester, wow, si Lester. At wag nating kalimutan syempre si Sir Julius, na siyang haligi ng ating channel. So guys, gusto ko lang isiwalat o i-share sa inyo yung mga vlogger na sinusundan ko noon pa man na hindi pa ako vlogger. So isa na doon si Raffy Tulfo o si Senator Raffy Tulfo. So isa po siya, number 1 siya ang aking sinusundan noon pa man. Next, actually wala akong gaanong sinusundan na mga vlogger o na vlogger before I became a vlogger. So si Senator Raffy Tulfo lang talaga, si Sir Raffy Tulfo. And then nung naging vlogger na ako, sinundan ko si si Attorney Libayan, si batas natin ang kanyang channel. So meron din akong sinusundan na Jack TV. Pero eto guys, bakit ko ito sila ang magiging topic ko ngayon sa video na to? Because guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit ko sila sinundan. Umpisahan natin kay Sir Raffy Tulfo. Si Sir Raffy Tulfo po ay sinusundan ko simula nung naging OFW ako kasi lagi niyang sinashout out ang mga OFW. Siyempre, proud ako kahit hindi tayo pangalanan isa-isa, basta i-shout out niya ang OFW, isipin natin kasama na tayo doon since we are under the umbrella of OFW. Lalo na pag sinasabi niya na we are the modern heroes, dapat saluduhan, dapat ipagmalaki. Lagi akong proud kapag i-shout out ni Sir Raffy Tulfo ang mga OFW. Pero once na rin akong discourage sa kanya noong pumutok ang pandemic. Nung pumutok ang pandemic, meron po tayong isang kababayan sa Italy, kung naaalala nyo pa at hindi na natin babanggitin, na nagmaliit o nag-insulto sa mga OFW na pumila para sa relief. Hindi ko nagustuhan the way na i-criticize niya itong OFW natin sa Italy. Doon ako nag-umpisa ma-discourage sa kanya kasi hindi pa man ako OFW, nanonood na ako sa kanyang programa dahil diba nakita natin kung paano siya tumulong. Guys, paputol-putol yung pagsalita ko ha kasi sinisinok ko. Nakita natin kung paano siya tumulong. Nakita natin kung paano siya concerned sa mga mahihirap na sinasabi niya laging pobre. Ano pa yung mga terminologies niya? Mga hikahos, yun yung mga term niya, diba? So, yun yung ilan sa mga term na ginagamit niya. So, and then, diba kung maalala ninyo, kanyang subscribers, diba? Bumaba, halos sumadsa dahil siguro gusto ng mga taong fanatic sa kanya na wag na siya magpolitika. Kasi alam naman natin ang politika ay magulo, diba? Walang politika na malinis. Siyempre, bilang iniidolo nila
Kasi ako hindi ko siya iniidolo kasi isa lang ang iniidolo ko yung si Lord. O ayan na guys. So parang sumadsad noon yung kanyang subscriber which is nakaapektuhan konti. Pero I think bumalik din ulit. Kaya ako siya nagugustuhan lalo na yung nagkaroon ako ng YouTube channel kasi madali natin siya noon nalapitan simula noong nagkaroon ng social attack o social media attack sa akin nung personally talaga na experience ko. Madali ko silang nalapitan, hindi sila nagdalawang isip na kontakin na ako, nag-effort din sila, nakausap ko yung mga staff niya, siguro 3 sa mga staff niya, nakausap ko and then in-accommodate nila talaga ako dun sa attack, personal attack sa akin nung kapwa ko YouTuber. Ito ngayon na nagkaroon siya ng critic. At alam naman natin kung sino ang kanyang critic, si Attorney Libayan. So, hindi ko gaano na umpisahan kung bakit na siya ang naging content ni Attorney Libayan. Pero sa panunood ko araw-araw sa kanilang mga bangayan, naiintindihan ko kung ano yung gustong iparating ni Attorney Libayan. At yun ay ang i-correct yung ating senador na si Sir Raffy Tulfo sa mga maling gesture niya sa Senado. So lalo na itong nagtatapang-tapangan, itong kanyang programa sa Raffy Tulfo in Action, nadadala niya doon sa Senado. So doon siya nagkaroon ng critic, di ba? So tinitira siya ni Attorney Libayan. So tinitira siya para bang binabantayan yung kanyang galawan sa Senado at yung mga kanyang trabaho. Paano ba bilang isang mambabatas, kung paano niya ginagampanan yung kanyang trabaho. At sa araw-araw kong panonood, naiintindihan ko na itong si Attorney Libayan, kino-correct niya yung mga maling gawa ni Senator Raffy Tulfo sa Senado, lalo na yung nag-aasta-asta siyang parang boss, nga siya naman talaga ang boss at sa wanted doon sa kanyang channel, sa Raffy Tulfo in Action. So parang nadadala niya doon yan sa Senado, which is na-discourage ako kasi parang, oo nga, kung tututukan mo lang yung issue at yung mga vlog yung mga live ni Attorney Libayan is parang ang ganun. Parang gusto niyang sakupin lahat kahit yung mga kapwa niya senador. And then, pangatlo, kung bakit ako nadidismaya o nadidiscourage sa kanya ngayon is yung latest na atake nila ngayon, lalo na yung death threat yung kay Attorney Libayan. Hindi na mention na siya yun, pero dun sa comment section, parang nag-a-agree sila na parang yun ang pinag-uusapan. Actually, I don't know Attorney Libayan. Unlike Sir Raffy na noon ko pa sinusundan. Pero ito si Attorney Libayan, parang ngayon lang sa paningin ko sa social media na enkwentro na siya yung critic ni Sir Raffy. Dalawa silang channel pinapanood ko. Pagkatapos ko manood kay Raffy Tulfo, dito naman ako kay Libayan. So, ganon. And then kay Maharlika, which is kasunod natin itatopic. Tapos, itong huli, which is 2 days ago, ang napanood ko yung kung paano ni Sir Raffy Tulfo binibigkas yung kaniyang cursing words against Attorney Libayan. So parang diyan para bang kinilabutan ako kasi nung namamalansya ako, yan ang napanood ko. Sakto naman na yun ang lumabas dyan sa screen o dun sa newsfeed ng aking YouTube. So yun ang clinic ko, si Attorney Libayan, sila Raffy Tulfo na nagtatawanan with the co-host na si Fiscal yata, AJ yun ang isa hindi ko alam. At doon ako kinlabutan nung sinabi ni Sir Raffy sinabi niya na matutuwa ako kung naghihirap si Attorney Libayan, yung parang kung nanggagalaiti sa galit, lalo daw siya natutuwa. 'Di ba? Parang ganon. At kung tumaob, ganyan. At isa pa sa inaalarma ko ay na hindi ko lubos maisip na masasabi niya ito ay yung sinabi niyang swear to God.
Parang happy siya, swear to God, parang happy siya na naghihirap yung tao at nag-swear pa talaga siya, nag-swear. Doon yung word na yun na swear to God, doon ako na-alarma na parang kaya palang gawin ng senador ang ganitong klaseng word o kaya pala niyang sabihin sa social media na mapapanood siya ng buong mundo at pangalawa, tinitingala siya ng mga tao, lalo ng kanyang mga tulfo fanatics. So, doon ako unti-unting parang nababawasan ang aking parang paghanga sa kanya dahil sa mga ginagawa niya na akala ko at doon ko rin na-realize na kung kami ngang mga ordinaryong vlogger na hindi mga sikat, hindi gaanong kilala, ay para bang minamata ng tao dahil tingin sa amin masama na yung mga kapwa ko na sumisira din sa akin noon na binabato din nila ako ng mga below the belt ng mga word which is hindi ko kayang balikan o hindi ko kaya silang tapatan yung mga below the belt na word. Sabi ko, akala ko kaya lang ito gawin ng mga ordinaryong vlogger na tulad namin na hindi gaanong kilala at hindi gaanong sikat. Pero ang daming madideceive kasi, diba? So sa dami ng kanyang tulfo fanatic, sa dami ng humahanga naman talaga sa kanya, maaaring madeceive yung iba, yung mahihina ang pag-intindi, yung hindi gaanong naiintindihan kung ano ba talaga ang kanilang bangayan. Diba? So parang nag-wish si Senator Raffy Tulfo na mawala na sa mundo itong kanyang kaaway. Well, hindi tayo perfect. Hindi ko sinasabing galit ako sa kay Sir Raffy. Hindi, para bang opinion lang bilang OFW na humanga sa kanya ng mahabang panahon tapos ganitong kaya pala niya mag-curse sa social media. So nakakabawas puntos ng paghanga ng mga OFW para sa side ni Sir Raffy. And then, naging malungkot yung social media. Ang dami nag-react. Kasi ang daming nag-react, daming nagagalit kung bakit nagawa yan ng ating senador na bitiw ng ganung nakakatakot na salita o banta. So, well, pero yun pa man ay opinion lang bilang isang OFW na humanga dahil alam ko naman sa puso niya ay priority rin niya ang mga OFW. Anyway, opinion ko lang yan guys. Bilang ako na isa ring humanga sa kanya is parang nabawasan. Honestly, nabawasan. Nabawasan yung tiwala. It's because akala ko na siya yung ma-influensyang tao na sinusundan at tinitingala ng mga OFW at mga fanatics ng kanyang programa ay diba, makakapagsalita ng ganon. So, nakaka-discourage o nakakabawas points yan sa kanyang kredibilidad. So, next naman guys, ito si Maharlika. Si Maharlika naman ay noon pa man bago pa mag-election ng presidential o yung presidential election. Sinusundan ko na yan siya kasi alam ko kung gaano siya ka-die hard mag-promote ng BBM, 'di ba? Halos ibigay niya ang buong buhay niya sa candidacy ni BBM at ni Sara. So parang Sara Duterte. So doon niya finokus ang oras niya. Thinking Pinoy, sila Maharlika. At hanggang sa nagulat na lang ako after the election, naka 1 year na yata ng termino si Sara and BBM. Doon ko palang napanood na meron na palang bangayan. Lately ko lang talaga napanood, siguro after 1 year na nakaupo na sa pwesto si Vice President Sara Duterte at saka si PBBM. Doon ko pa lang nalaman, huli na ang balita para sa akin. Kasi hindi, nung nagkaroon na nga ako ng channel, medyo hindi na ako nanonood gaano ng mga vlogger. Naglaylo ako kasi diba nag-focus ako sa sarili kong channel at tinatrabaho natin yung ating OFW talk show. So bilang isang humanga sa mga taong ito, unti-unti akong na-discourage. Like si Maharlika, minsan nasusobrahan na ang mga wordings niya na dati gustong-gusto ko rin siya pero ngayon gusto ko pa rin naman siya dahil yung kanyang pagmamahal sa bayan, 'di ba? Halos gusto niyang ibigay o kung pwede lang talagang 100% ng buong buhay niya na ay ipinaglalaban niya ang ating bayan. Pero ang hindi ko lang minsan nagugustuhan yung mga terminologies niya minsan na mga
masyado ng below the belt. Pero ganun pa man, gusto ko pa rin siya dahil kakaiba at nag-iisang maharlika na lumalaban para sa katotohanan. Kung katotohanan nga ba yung kanyang mga sinisiwalat. At yun guys, so bilang isang mamamayan at bilang isang contributor sa ating bayan, dahil tayo ay mga OFW, malaki ang ating ambag sa Pilipinas because of the remittance. Meron po tayong karapatan magbigay ng ating mga opinion. Remember na ang bawat isa sa atin ay may freedom to express. Nasa nasa democratic country. Wala akong magawa, so hindi pa tayo makapag-live, wala pa si Bihot. At ewan ko, meron pa kaming isang papel na kailangang i-accomplish additional requirement bago niya makuha yung kanyang visa. So thank you for watching guys, and I'll see you very very soon. Magkikita-kita po tayo. Tingnan nyo, halos hindi na ako marunong magsalita kasi ewan ko, nauutal na ako dahil hindi na ako sanay humarap sa camera. Matagal-tagal na, 4 na buwan na. Anyway, thank you for watching and I'll see you very soon. Bye for now.